were sent to talk to Governor Ubahid, asking Anong him nangyari doon sa na suspension? Naapikon lang, di umano, eto si Lagdameo. Kaya nga in-explain kanina ni Tatay Digong na kayong DILG, iba dapat ang ginawa ninyo. Dapat kayo ang nag-aayos. Hindi pwede na suspindi kayo ng suspindi. Tandaan nyo po, si Kuya Gob may mandato galing sa tao. Binoto ng taong bayan. Kayo, secretary, appointed lang kayo. Ano bang alam nyo? Ano bang meron kayo? Kung hindi, malakas lang kayo sa presidente. Wala nga daw kayong alam, sabi ni Tatay Digong eh. Siya nagsabi no, no. Di nga natin alam kung pati kayo pinaratangan ng bangag. Mamaya ipaparinig ko rin ulit. Paano kayo nagiging secretary? Malakas kayo sa presidente. That's it. Yung mga binoto ng tao, kahit sabihin nating walang alam, but yet, at least sila may mandato galing sa tao. Kayo, ang mandato nyo galing lang sa isa. Presidente lang. Dapat respetuhin ninyo kayong mga sekretary yung binoto ng tao na si Kuya Gob. Bakit nyo babakbakan? Bakit nyo sususpindihin? Ayaw na ipadayon ng rally sa April 14 diha sa Davao del Norte Sports Complex. Ang nagpadala sa emisaris, kini si Anton Lagdameo. Oh, Lagdameo. Ang sulti niya, dili daw ipadayon ang rally tungod kay maulawan daw siya. Kay siya ang SAP, taga Davao del Norte. Nang hambog siguro nga kaya niya kontrolon ang Davao del Norte. Yun. Hambog. Hambog. Yan yung sinasabi ni Tatay Digong. Huwag kayong pupunta-punta sa mga probinsya at kayo ay magsisiga-sigaan. Not exact words ha. Pero ganyan yung sinasabi, hambog. Etong si Lagdameo. Unya, maulawan po daw ang mayor sa Tagum City na si Chung Uy o ang vice governor ng anak, kini si Oy Uy. Kay dako na sila og kwarta nga nakuha kang Martin Romualdez. Hangyo sila na dili ipadayon ni Gobernador Ubahid. Ang tubag ni Gobernador mao ni, ingon siya, murag lisod na himuon siya ako, si Gobernador Ipaniya. Wala na akong pwedeng ipagmalaki sa buhay. Wala akong mataas na edukasyon na pwedeng ipagmalaki. Wala rin akong sapat na yaman na pwede kong ipagmalaki. Sabi niya, dito man lang, pwede kong ipagmalaki na meron akong isang salita. Bigay ako ng commitment ko na mag-host ako ng rally dito sa sports complex ng Davao del Norte. Yun. At sabi niya, yan ang tayo let your yes be yes and your no be no. Nanindigan sa ipinangako itong si Kuya Gob. Mag-host siya ng rally. Eh yan, pinulitika siya. Lintik naman kayo. Lintik talaga. Ano bang nangyayari sa bansang Pilipinas? Bababuyin na ba natin ang due process? Tandaan nyo, bigla siyang sinuspindi. May rally. Pero para sa akin, wrong move yun. Lalo mag-iinit ang taong bayan. Lalo magsisigaw. May rally. Lalo magsisigaw mo yung mga yan sa rally. Pero ang punto rin dito, nabababoy ang due process natin. Pag ganon, mag-ano ka ng rally, sususpindihin ka. Pag naging Duterte ka, babanatang ka. Anong gusto nyo? Lahat kami humimod ng puwet sa inyo? Honestly, tanungin ko kayong mga secretaries, lahat ba kailangan oo lang kami ng oo? Ano to? Demokrasya pa ba tayo o nasa komunista ba tayo? Ano? Martial law ba tayo? Diktador ba tayo? Basta-basta na lang, oh. Nagtulong-tulong pa kayo dyan. Pumasok para, ewan ko, ng mga binabanggit, si Bersamin, ES, pumasok to si DILG, SOJ, nabanggit na. Ano yan? Kumpul-kumpul bangag. Ay,
Kumpul kayong pagtutulungan pagka umalyado sa Duterte. Yeah, nag-commit ako ng 100,000 participants ng rally dahil nga ang mga mayors ng Davao del Norte, kanya-kanya, may commitment sila kung ilang 100,000, sure yan. Oh. dadalhin na participants. So nag-come up si Governor ng 100,000. Ngayon, kala ni Governor, tapos na yung usapan. Then the following day, meron na naman pupunta sa opisina niya. Ang sabi, Gob, pinapatawag ka ni Anton Lagdameo, nandito sa Tagum City, nandoon siya sa isang restaurant. Ang sabi ni Governor, teka muna, nakita mo yung maraming tao na nag-aantay para makipag-usap sa akin. Sabi niya, bakit ko unahin si Anton Lagdameo? Itong mga taong ito, may mga kailangan ito, may problema. So ang nangyari, hindi niya hinarap si Anton Lagdameo. Ngayon, nagalit si Anton Lagdameo kasi sabi niya, binabastos daw siya ni Governor Edwin Obaje. At hindi siya hinarap doon sa restaurant. Iba ang hinarap, hindi si Lagdameo ang hinarap ni Kuya Gob. Nagalit, napikon. Ano ba naman? Di ba anong sabi ng batas? Kung kayo ay mga opisyal, hindi kayo dapat balat sibuyas. So, nagalit, sinuspindi. Aba. Ako'y nagtatanong lang, Lagdameo, ano ka ba? Entitled ka ba? Hindi siya hinarap, so dapat VIP? Hindi mo ba ako kilala? Parang ganun ang datingan, no? Hindi mo ba alam kung sino ako? Ganun ang dating. O, nagalit, suspended. Suspended ka na, suspendido. Diba? Tindi talaga. Tapos, sinabi nila, okay, kung hindi natin makumbinsi si Governor, hindi palitan na lang natin yung Governor, pwedeng suspende, di ba? Ginawa nila ngayon ng paraan, kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si Governor Edwin Obaje. Kita mo? Oh. Gusto lang nila gawa ng paraan. Oh. Dahil sa maliit, hindi siya hinarap. Ayaw sa rally. Di umano. Oh, sinuspindi na. Gawa ng paraan. Oh, may kaso. Lintik na kaso yan. Ano mang nangyayari? Tanong lang. This is not the first time. Nagtatanong lang po ako. Hindi na ba tayo matatapos kabubuhay ng kaso? Ito nga tapos na eh. Wala namang issue na. Nagkakausap na nga daw sila. Ang hilig nyo magbulatlat. Para kayong mga lalaking bulatlat kayo ng bulatlat ng mga kaso, bubuhay kayo ng kaso. Lintik na yan. Ang lumalabas ngayon sa bansang Pilipinas, kailangan humimod ka ng humimod ng puwet. Hindi ka pwedeng sasalungat. Kung hindi, may kalalagyan ka. Gusto mo ng kaso? Hanapan ka. Peste na yan. Nung makita ko yung order, sabi ko, I was disappointed. Why? Because the order was signed by a former Chief Justice. Itong si Bersamin. Bersamin, ikaw pa pumirma. Ano ka ba naman? Abogado? Ano? Sabi ko, Chief Justice. Former Chief Justice ito, dapat he should be the one to respect yung due process and equal protection of the law. Kaya sumasakit ang ulo ko sa inyo. May punto po rito eh. Dati kang Chief Justice. Alam mo, para ka maging Chief Justice, yung iba nga dyan sumusulat pa ng libro na batas. Yan ang inaaral sa law school, yung iba dyan. Malulupit sa batas yan. Paano nakalusot ito na walang due process na pinirmahan nyo? Kaya ako naloloko sa inyo eh. Yung dapat tagagawa ng batas na Kamara at Senado na dapat sila ay gumagawa at sila ay papalawig ng sundin ang batas. Sila ang sumusuway sa batas. Itong supposedly na dating Chief Justice,
Ikaw ang may alam sa batas, pinirmahan mo lang. Pambihira naman kayo talaga, oo. Malinaw sa ligang batas yan, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be Si Eric kinulong. Si Minay tinanggalan ng prangkisa. Biglang nagkakaso si Pastor Kibuloy, binuhay. Ang masama nito, dito sa Pasig, di umano, walang bail. Di ba? Binuhay lang yung kaso mo. Biglang may probable cause na, may kaso na, may ano na. Sakit sa ulo tong mga ito. denied equal protection of the law. Ang linaw-linaw. So dito, yun ang nangyari kanina, dumating yung mga taga-DILG, pinapareceive yung order, hindi sila pinapasok ng mga tao na nasa Capitol. Ang ginawa nila, pinost nila yung order doon sa labas, sa gate. At pagkatapos, siguro in 30 minutes, na umalis sila sa Kapitolyo, pinasumpa nila kaagad yung Vice Governor as acting governor. DILG yan, ha? Ngayon, pagkatapos DILG yan. Pinasumpa agad, hindi sila pinapasok, pinost na lang. DILG. Sino ba head ng DILG? Di Abalos. Kaya yan yung binakbakan ni Tatay Digong kanina. Mga wala kayong alam. Alam ko, wala kayo nito, ganito kayo. Si Tatay Digong nagsabi na dapat yung DILG ang nag-aayos. kung sila pasumpain, ang sabi ko kay Governor Bahig, huwag kang umalis dyan sa opisina mo. Because you are the duly elected governor. Pinili ka ng taong tiga Davao del Norte. Sabi ko, illegal yung order na inisyo ni Bersamin. Bersamin, illegal yun. Correct. Elected. Una, si Bersamin, appointed na lang yan eh. Hindi nga elected official yan. Malakas lang. Tapos tatanggalin niya yung tao, yung governor na inilagay ng mga tao ng Davao del Norte dyan sa Capitol. Siguro malakas sa maraming tao. Hindi ko alam kung ano eksaktong boto niya. Si Bersamin malakas lang sa isa. You do the math. Anong karapatan niya para gawin yun? Para sa akin, sabi ko, yung order na yan, illegal yan. Kasi it violated the very principles of the Constitution, yung Bill of Rights. Illegal yan. At saka yung assumption of office as acting governor ni Oy, illegal din yan. Kasi andyan yung governor, buhay yan, sitting governor. Paano mo sasabihin na legal yung pag-appoint mo ng acting governor? Ang acting governor, pagka walang governor, nandyan yung governor. Kaya nga sabi ko doon sa mga empleyado, kasi magkakaroon ng skandalo ito. Dahil ang mangyayari dyan, sabihin nila, dalawang gobernador sa Davao del Norte. Merong totoong gobernador at merong fake na gobernor. Ngayon, sino susundin ng mga tao? Pinagkaisahan ng mga animal. Siyempre, yung mga empleyado malilito. Pero ang sabi ko sa mga empleyado kanina, sabi ko isipin nyo na yung gobernador na inilagay ng DILG, hindi yan totoong gobernador. Vice Governor lang yan. Inilek yan ng taong bayan bilang Vice Governor, hindi gobernador. Ngayon, kayo ang naglagay ng acting governor, yung DILG. So sabi ko, bakit susundin yan? Hindi nyo dapat sundin yan. Dahil lahat ng action yan, para sa mga abogado, considered ultra vires yung action. Hindi po valid yun. Hindi ko maintindihan kung bakit yung administrasyon, wala namang gulo sa Davao del Norte na sa pagpapatakbo ng probinsya. In fact, ito a few weeks ago, Governor Edwin Hubahib was awarded a plaque of appreciation. Ang nakalagay doon, Seal of Good Governance. May award pa si Kuya Gob. Titingnan nyo ito. Bakit pa pakikialaman natin yung Davao? Ang ganda-ganda ng pamamalakad sa Davao. Epal tayo lang, epal. Pasok tayo ng pasok. Yung dito nga sa ating lugar, na ang gulo-gulo, papasukin nyo pa yung Davao na maayos.
Kaya ako hindi ko masisisi yung sinasabi ni Tatay Digo, humiwalay na lang ang Mindanao. Eh bakit tayo magugulo eh? Itong national government ang magugulo. Pakikialaman yung maayos namang Davao nitong national. So anong naitutulong ng national sa Davao? At meron pa akong narinig. Ha? Sagutin nyo kung totoo ito. Iniipit ang budget dyan. Bakit? Hindi himod, puwet. Iniipit itong lugar ni Kuya Gob. Yung budget dyan ng national. Totoo po ba yan? Kaya naman pala, kailangan dito sa ating bayan para hindi ka buhayan ng kaso, para hindi ka silipan ng kaso, para may budget ang iyong lugar, kailangan himod puwet. Anong nangyayari? Martial law? Diktador? Ang peg? Recipient siya niyan. Ang nagbigay, DILG. Ngayon, tatanggalin mo yung tao na yon who just received an award from DILG, yung seal of good governance. Masyadong unfair naman and unjust, di ba? Kaya nga sabi ko, ang hirap talaga pag ganito ang sitwasyon, ganito ang administrasyon, hindi mo maintindihan. Kaya tinatanong nila ako kanina, paano yung rally sa Sunday? Sabi ko, yung rally sa Sunday, ito rin ang napagkasunduan namin ng mga mayors. Come hell or high water, tuloy ang rally sa Davao del Norte. Yun. High hell o high water, tuloy ang rally. At yan din ang tinanong ko kay Kuya Gob kahapon. Paano na yan? Suspendido ka na. Tuloy ba rally? Yes, tuloy. Tinanong ko rin yan kay Kuya Gob kahapon. Magsasalita ka ba? Kasi dapat marinig yan ng taong bayan. Anong sinagot ni Kuya Gob? Yes, magsasalita ako sa rally. Abangan po natin yung rally. Mainit po yan. Ba't ako? Alam mo, siya may gusto ng chewing gum. Alam mo, ang simple pagkasabi dito, I am accusing Marcos of bringing us back to the old politics. Pakilipat. Gayon ang suspend, tapos tanggal ng tao na walang... Tatay ko, halos ganun ang ginawa nila. But nakalimutan nyo yung camera sa... Tatay ko stuck it out with the nationalista because he was supporting Marcos. Sinunggal niya yung makapagal doon eh. Ayaw niya hanapan ng kung anong papilis dyan, ilang babae, authoritarian leader. Ngayon, kami dito, tahimik lang. Lumabas lang ito kasi panggipit na talaga na hindi maganda. Wala mang partido na oposisyon sa kanya. So we will convince those who are against him to join us and form an alliance or whatever. Hindi ka an alliance against Marcos. Sir, Mr. President, huwag kang magalit. Ayan. Ako. Mali yung ginagawa mo. Talaga naman. I am accusing you. Yes. Mr. President, remember that one day you will step down. Do not ever dream of extending your term. Ayaw na namin. Tutuin mo naman itong bagong konstitusyon. Ayaw namin. Balitan mo lang isang sentence lang yan dyan. Walang academic provision. Wala ka dyan sa mga putang ina. Huwag ka maniwala yan. Noon pa yan, economic provision is the usual excuse. Isang sentence lang dyan sa konstitusyon natin. Yung that the president is good for one term. Kaya ito. Ako, ang tatanungin nyo, gusto ko ng tsa-tsa, pero hindi ngayon. Naniniwala ako sa sinabi ni Tatay Digong, wala akong tiwala sa mga yan. Economic provision lang ang papalitan. Huwag kayong papayag. Kahit sabihin nila economic provision, hindi po totoo. Iyan ang sinabi ni Tatay Digong. One sentence lang palitan dan, nyari tayo extended, mamaya Prime Minister na si Tambayuda. Gusto nyo? Ay, alis akong Davao. Punta na lang akong Davao.
yan ang magiging presidente, prime minister, 30 years, 20 years, 10 years, wag na. Ano mangyayari sa atin? Tungkol ko din lang yan. But the President, malapit na. Malapit na. Sinabi ko na sa iyo noon, Mr. President, ayaw ko makipag-away. Naging presidente ako eh. I have the resources, lahat. But wala akong, never had the idea of, gano'n. Kontento na ka doon sa 6 years. Dapat makontento ka na. And you try to redeem the name of Marcos. Yun ang Do not destroy it for the second time. Kasi dapat siya ng it priority. might not really be good for you. Huwag ka maniwala dyan sa mga bulador na gusto ka mag... Tama ka na, Mr. President. Okay ka na sa 6 years. Binobola kasi siya eh. Huwag ka talagang Yan eh. mag-isip na Mga alam mo, kasi pag matagal kang wala sa kapangyarihan at nabigyan ka ng kapangyarihan, malulunod ka eh. Malulunod ko doon sa kapangyarihan. Na? Sabi nga, yung iba dyan bumubulong dahil pag andyan si Marcos, andyan din sila. Diba? Yun ang mga nasa paligid. So, bulong sila ng bulong. Kaya Marcos, huwag ka maniwala sa mga yan. Madadamay ka dyan. magkautaw yung tao sa'yo, magbaw. Kung tama ka, I will defend you to death. Sigurado yan, tawagin mo lang ako. Api ka, may gusto ka, somebody would want to harm you. Ang sarap nun. Call me and I will die for my president. Tatay Digong will die for you. The president fucks this constitution and destroy the lives of the people. Then kalaban mo ako. Kalaban mo ako.